Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating Time in the Word. At tayo patuloy nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang habag at biyaya sa atin at tunay. Liban sa biyaya at patapatan ng Panginoon, tayo ho ay wala dito ngayon. At higit, wala tayong kaligtasan. So salamat sa Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang pagmamahal. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. At sana po nasubukan tayo ng ating programa ngayon na nasa mabuting kalagayan. And yes, maaaring may mga kabigatan o problema man, salamat sa Diyos at nakatungtong tayo hindi sa ating mga damdamin kung hindi sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Siya ay Diyos na soberano and all things work together for good. So we can still look forward with joy, with comfort, and with assurance dahil tapat ho ang ating Panginoon. Ilan ho muna mga announcements and reminders para ho sa ating mga kapatiran ho din sa Jesus Christ Baptist Church. Marami tayong mga parating na mga activities. Una ho, November 30, so that is in 17 days, ay darating na ho ang Youth Conference dito sa JCBC. Ang tema ho is Eyes Fixed on Heaven. And again, without any apology, ang ating goal ay ang mga kabataang Kristiyano ay mahimok, makumbinsi, na mamuhay dito sa lupa na nakatingin sa mga bagay sa itaas, na nakatingin sa mga espiritual na mga bagay at yun ang kanilang prioridad. At nawa ay pag-pray natin na una, ang Diyos ay magligtas. Pangalawa, lalo lumalim sa pananampalataya ang mga Kristiyano. And then kung kahabagan tayo ng Panginoon, magtawag pa siya ng mga dagdag na manggagawa para sa kanyang ubasan dito ho mula sa mga kabataan ho na dadalo. So pag-pray ho natin, we're expecting around 80 to 100 na mga kabataan. So kung kayo ho ay 13 years old pataas, wala pang asawa, kayo ho ay invited and welcome. 70 pesos ho ang atin hong registration fee. That's very minimal. Pero I believe, hindi ko alam kung naka-out na yung announcement, pero nawa ho ay as far as I know, yung first 50 to 60 registrants ay ma-waive yun, malilibre yung registration fee po na yan. So please do sign up as soon as possible para ho sa atin hong youth conference. And then also sa November 16 naman po, ito pala yung mas malapit, in 3 days, that is on Saturday, ang Bulacan Gospel Conference dyan po sa Liam and Bell. Pray po natin na gamitin ito ng Panginoon muli. Ang layunin nito ay hamunin ang mga manggagawa sa mas matapat at mas matibay na panindigan sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Because by and large, yes, there are many churches here in Santa Maria, pero sadly, nagiging malabnaw ang ebanghelyo patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So nawaho ay pagpalain ng Diyos ang mga gawain na ito. And then sa December 15 po ang Christmas service sa JCBC. That's a month away, more than a month away. Pero atin hong pinag-iimbita na ang gawain ho namin tuwing Christmas service sa umaga ay evangelistic. And then sa hapon, pagkatapos ng worship service sa hapon ay yung Christmas church celebration and fellowship. Pag-pray natin nawa maging maayos, magkaisa, patuloy na mag-involve mga kapatiran sa JCBC para ho sa mga gawain na ito at patuloy ho natin na hanapin at magkasama-sama tayo upang gawin at maisa tuparan ng mga gawain na ito para sa kapurihan ng ating Panginoon.
Okay, so yun po ang ating mga announcements and reminders. Dadako ho muna tayo sa ating panalangin bago tayo magpunta sa ating pag-aaral ngayon about the doctrine of the Holy Spirit. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong patuloy na kahabagan. Salamat, O Diyos, sa biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagkakaloob ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. At Lord, higit pa sa pangangailangan ang iyong biyaya na sumasagana. Purihin ka, O Diyos. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na maging ang mga mabibigat, masasakit at mahihirap na sandali ay galing pa rin sa iyong kamay. At hindi ito walang kabuluhan. At tulungan mo kami, Panginoon, kagaya ng sinabi mo sa iyong salita sa Aklat ng Santiago, at we'll be able to account it all joy kahit sa mga bagay po na ito. Salamat, O Diyos, na meron kaming tiyak na pag-asa sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na kita mo ang lahat ng bagay, alam mo ang lahat ng bagay, at ikaw ang may hawak ng mga ito. At muli, O Diyos, patuloy mo po ingatan ang iyong gawain sa dakong ito, ang Jesus Christ Baptist Church, ang mga members, ang mga mananampalataya ay patuloy lumalim sa pananampalataya sa iyo, lumalim sa mga katotohanan mo, sapagkat ang mga katotohanan mo ang siyang hahawak sa amin. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Patawad sa aming mga pagkukulang, O Diyos, at matulungan mo kami na lalo pang magkaroon ng pandidiri sa kasalanan, pagkamuhi sa kasalanan. Una sa lahat ay mga kasalanang nasa amin pa, bago ang nasa iba. Ama, ikaw po naman malawalhati, maging sa aming pag-aaral, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng bukas na puso't isipan. Gamitin mo ang iyong mga katotohanan, hindi lamang magkaroon kami ng kaalaman na maaaring magpayabang po, Diyos. Lalo itong dumurog sa kayabangan at magpalalim ng aming appreciation ng iyong mga katotohanan at biyaya. Samahan mo kami, ingatan mo kami at patuloy ka ng maluwalhati. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so let me just set this up. Tako ho tayo sa ating lesson. By the way, again, kung hindi nyo pa ho na bisita, tayo ho ay nagsimula ng isang YouTube channel, Faithful Bible Truths. Pagkatapos ho ng ating time in the Word, please do visit. At kung sakali ho ma-view nyo ang mga videos at naging blessing, subscribe and share po natin sa iba. At nawag gamitin ng Panginoon sa lalong ikakatatag sa pananampalataya. So dumako ho tayo sa ating pinaka-lesson. Again, the Doctrine of the Holy Spirit, lesson number 25. And we are particularly giving our time sa pagbibigay panahon sa gifts of the Holy Spirit. And particularly, ito ay patungkol sa mga miraculous gifts ng Banal na Espiritu. But let's just review some things. Narito ang principle when it comes to the gifts of the Holy Spirit, be it the supernatural, natural or official gifts of the Holy Spirit. The gifts of the Spirit are exercised under the rule of the Word of God. It is not the gifts over the Word of God. It is the Word of God over the gifts. So, ano man ang gifts at paano gamitin ang gifts, it should be directed and ruled by God's Word. And dito pa lamang makikita natin ang napakadaming mga so-called Christian, charismatic, Pentecostal, and so on, na mga gawain, lalo na yung mga radikal, they go haywire sa maraming mga bagay na talagang wala at even kontra sa salita ng Panginoon. At marami sa mga ito ay palyado pagdating sa gospel. Mga kapatid, muli, if we remember that kung walang tunay na pananampalataya sa gospel, walang Holy Spirit. So ano man claim ng miraculous, if the gospel is defective, there is no presence of the Holy Spirit. So muli ay makita ho natin na itong bagay na ito ay hindi pwedeng paghiwalayin. No claim, no appearance of Christianity will overcome or will replace yung genuine gospel. So hindi uubra. So muli ho, isa sa mga dapat, anumang claim ng miraculous, anumang claim ng gifts, isa sa mga dapat unang punteriyahin na suriin ay ano ba ang kanilang pananampalataya pagdating sa gospel, particularly about salvation. Now, ilang sa mga observations nung tinignan natin yung mga list of gifts from 4 different passages like 1 Corinthians chapter 12,
Romans chapter 12, at iba pa. No list is meant to be exhaustive. The order of the gifts varies, and then the list makes supernatural and more ordinary natural gifts. At kaya narito yung paalala natin, God is equally involved in both types of gifts. Huwag natin isipin na ang kapangyarihan, kilos, o presensya ng banal na spirito ay nahandol lang sa mga mamirakulo. No. Yung mga seemingly what we call ordinary natural gifts, kung nahandun pa rin ang involvement, ang gawa ng Panginoon sa pamagitan ng banal na spirito. Then number 4, the permanence and impermanence of some of the gifts must be determined by the total witness of the New Testament. Babalikan ho natin sa mga susunod na pag-aaral. Gifts are not necessarily indicative of the person's spiritual condition. Number 6, our description of the gifts must be oriented to what it does to others rather than to self. So, hindi self-centered, hindi self-serving, kung hindi ito ay serving the church primarily. Number 7, gifts may have varying degrees of quality and effectiveness depende sa mga mananampalataya. So, muli, itong mga nakaraan, ang madalas nagiging tanong, paano yung unsaved? Well, walang gifts kasi wala ang Holy Spirit. Magkakaroon lang ng gifts kung present ang Holy Spirit, and that's through faith in the gospel. Now, descriptions, we categorize these three the gifts of the Holy Spirit into 3, the supernatural, miraculous gifts, official gifts, and natural gifts. Again, para hindi kayo nito, yung mga supernatural, miraculous, like speaking in tongues, working of miracles. Then, the letter B, official gifts. Ito naman yung mga nag-officiate sa church. There are only 2, pastors and deacons. And then, letter C, which is natural or ordinary, yan yung mga gifts of service or gifts of giving, or gift of prophesying or teaching. So, nahandoon yung mga ordinary gifts. So, those are the 3 categories that we get. But we will deal with this different gifts of the Holy Spirit based on these 3 categories. At inuna natin is the gifts of healing under the supernatural gifts. And yes, meron talagang gifts of healing sa salita ng Panginoon. As Paul said sa 1 Corinthians 12 verse 9, to another, faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit. So, isa lang daw ng Spirito ang nagbibigay. If you remember, He divides to every man severally as He wills, and sa context nun ay to every believers. Ilan sa mga napag-aralan natin nakaraan, charismatic claim, this is part of the gospel or full gospel na kiniklaim nila. Ano daw? Itong gifts of healing, sapagkat ang sabi nga sa Isaiah 53, by His stripes we are healed. Therefore, there is that physical aspect pagdating sa atin hong salvation, and that is the healing miracles. Well, what we can say is this: it is true that there is a physical dimension sa saving effect na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Muli, hindi lang ang kaluluwa ang niligtas ni Jesus. Ang niligtas ni Jesus ay ang buong tao at kasama doon ang physical na katawan. Letter B, this physical dimension can be manifested in tokens of present healing, be it natural or miraculous. So, wag natin isipin na yung mamirakulo lamang ang pagpapagaling ng Panginoon. No. Whether be it miraculous or through medicines or operation, ito ay pagpapagaling pa rin ng Diyos, at lahat ng papuri ay dapat ibigay pa rin sa Panginoon. We appreciate the means like doctors, medicines, operation, whatsoever. Pero ang papuri pa rin ay sa Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng kagalingan. That is, the ultimate physical aspect of salvation is in the resurrection. Again, yung pagliligtas ni Jesus is a perfect salvation. Therefore, maging yung physical aspect nito, our blessing nito, is also a perfect physical blessing, and that is only through the resurrection. The ultimate physical aspect of salvation is in the resurrection. If you remember, sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, itong may kamatayan ay magbibiis ng walang kamatayan, itong may kasiraan ay magbibiis ng walang kasiraan, ang kamatayan ay lalamunin ng buhay. So muli, ito ay napakagandang mga pangako at pag-asa na meron ang mga Kristiyano. If you remember, again, sabi rin ni Pablo sa 2 Corinthians, we do not desire to be unclothed. Hindi dapat ang goal lang ay kaluluwa sa langit. That is to be unclothed. No, we desire to be clothed upon, and that is the glorified body. At yun yung hope na meron tayo bilang mga mananampalataya. And yes, ito yung pinaka-manifestation ng katotohanan. With His stripes, we are healed.
Important, claims even the performance of spectacular acts does not guarantee their identification. Yes, ito yung madalas na sinasabi, meron kami mga himala, meron kami mga ganito, kami ang totoo. Well, actually, sa ayon salita ng ating Panginoong Yesus sa mga huling araw, Matthew 24 verse 23, then if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or he or there, believe it not. For there shall arise false Christs and false prophets. At anong gagawin ng mga false Christs and false prophets? They shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So again, the presence of miraculous signs does not guarantee. Today, hindi iyon garansya. And sadly, marami sa mga nagkiklaim na mga ganito ay palyado pagdating sa ebanghelyo. So we must be very discerning. Lalo na bilang mga Pilipino, mapamahiin, mahilig sa mga supernatural ang mga Pilipino. At pag meron lang, budburan mo lang ng konti ng kristyanong pangalan, ng mga santo ganito, santa ganito, kiniklaim na agad na sa Panginoon at mahimala and so on, at sunod-sunod agad. Muli, mga kapatid, mga kaibigan, that should not be the case. We should be very, very careful and discerning, lalo na sa mensahe na kanilang daladala. Number next is false and deceptive to insist that there should be healing now at every instance. Hindi tama. Hindi biblical. We can even say that na dapat nating i-claim na lagi dapat may healing, At katuwaan nga namin dito sa church means may schedule pa. Oras ng himala, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Linggo, wow, pambira, may schedule yung oras ng kanilang himala. That should not be the case. Muli, hindi inaasahan even sa data ng bagong tipan na ang mga pagpapagaling o himala ay sunod-sunod at kontrolado ng tao, kayang i-schedule. That is not the case. Biblical data in the New Testament, in the letters of the New Testament, very little is said about healing. Apart from those passages na discuss ng spiritual gifts, 1 Corinthians chapter 12 hanggang chapter 14, aside from that, almost walang discussion. Hindi ito big thing pagdating sa pagdating sa Book of Acts, meron tayong mga makikita, but remember, the Book of Acts is a transition period at ito yung panahon na kung saan pinaka-aktibo ang mga apostol at na kung saan sila ay binigyan ng tanda ng ating Panginoong Hesukristo mismo, as Christ told them that you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be my witnesses. And these apostles are the official revelatory bearers ng ating Panginoong Kristo, and they have that authenticating mark ng kapangyarihan ng banal na spirits. We will see a little bit later. But aside from that, pagdating sa mga New Testament letters ay very limited or maliit o kaunti ang pag-discuss patungkol sa mga healing. Let it be. And walang healing clinics, walang healing seminars, walang healing prophecy seminars na nagpumalyang i-prophesy yung bagyo kaya na-cancel yung seminar nila. Again, that is totally nakakatawa at yung very ironic, i-cancel yung prophecy seminar dahil sa bagyo. They failed to prophesy about that storm or typhoon. There are instances in which the disease was not miraculously healed. Sa bagong tipan, may mga kamanggagawa, may mga Kristiyano, even mga kasama ni Apostol Pablo na hindi miraculously healed. It's either sasabihin natin, kulang ang pananampalataya nila o baka kulang ang pananampalataya ni Pablo. Example, 2 Timothy 4:20, si Erastus abode at Corinth, but Trophimus, again si Trophimus pala, have I left at Miletum sick. Wow! Nagkulang ba sa pag-claim si Trophimus? Nagkulang ba sa pag-claim si Paul? Kulang ba ang pananampalataya nila? Kaya hindi sapat yung kagalingan na nangyari? Pero makikita natin sa data ng bagong tipan, hindi inaasahan na lagi at merong pagpapagaling na kadalasang nangyayari. That is not the case. Again, meron pang exhortation to make use of
available means or medicines, like kay Timothy sa 1 Timothy 5:23, drink no longer water but use a little wine. Why? For thy stomach's sake, and thine often infirmities. Maganda sana, sinabi lang ni Pablo, pumunta ka doon, may schedule, linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Magpalihans ka doon para maayos yung... No. Drink a little wine, Timothy, makakabuti yan sa iyong tummy problem. So makikita ho natin dito na hindi inaasahan, hindi ganun yung practice na para itong paracetamol na pwedeng i-take o pwedeng ibigay kahit anong panahon sa kahit anong sitwasyon. That is not the case in the New Testament. Next. Letter D, much of the healing ministries today make demands of have no biblical precedent. Muli, maraming mga nagpapagaling ngayon ay maraming hinihingi, pero hindi naman ito biblical, Pagpadala ng pera, mag-plant ka muna ng seed, touch mo yung TV screen. Actually, may kapatira tayo nag-react dito, yun din daw mismo yung karanasan nila. At ako mismo, sinubukan kong manood minsan, yung Miracle Cloth, andun yung pinapanood ko to sa TV mismo, sa TBN, Trinity Broadcasting Network. Nandun yung malaking parang swimming pool na punong-puno ng panyong kulay green, if I remember correctly. And then sumunod naman ay oil naman. At magpadala ka lang ng donasyon sa kahit magkano, ipapadala yun sa iyo at taglay-taglay nito ang kapangyarihan ng Panginoon. No biblical basis whatsoever. Wala. What explains the healing miracles today? Okay? Again, kaya natin ito binabalikan is dahil muli, marami sa atin na-expose sa ganito. Higit sa wala may encounter tayong ganito sa ating mga mahal sa buhay o mga kaibigan pag sinubukan natin i-share ang gospel at marami nakiklaim ng mga ganitong himala at marami nahahatak sa mga ganitong himala. Well, paano natin may explain? Now, number one, there are still unexplored mysteries of the body including its self-healing powers. Yes, meron talagang nilikha talaga ng Diyos ang katawan ng tao na pwedeng i-repair ang sarili, and maaaring may mga pagkakataon na hindi pa hanggang ngayon nire-research pa rin ng mga scientifico ang ilang mga bagay-bagay. Though many cases involves outright deception, may mga pagkakataon na talagang matinding pandaraya, unverifiable diseases. Madalas ang paborito nila ay yung mga karamdaman na hindi kayang i-verify, napakadaling itago o napakadaling i-fabricate. Untraceable persons healed, hindi nila kaya i-provide yung number, address, pangalan na talagang ma-check yung records, hospital records, and so on. Kung talagang merong kagalingan before and after, may check-up, may halimbawa, let's say may cancer, and then after ng so-called miracle, check-up ulit, cancer-free na ba yung tao? So muli, wala. Actually, meron kayong mapapanood ng mga documentaries sa YouTube na kung saan napatunayan na ito ay mga hoax o mga hindi totoo, peke, staged healings with actors. Meron hong mga talagang inuupahan, talagang layunin nila ang mandaya, information transmission via radio. Again, napanood natin ito minsan sa church. Kala ng mga tao ay mahimala na nalalaman, parang binubulong ng Diyos yung informasyon dun sa miracle worker. Yung pala ay meron talaga bumubulong pero hindi ang Diyos. Kung naalala ko ng tama, yung misis mismo ng miracle worker at yung meron siyang listahan at kasi may fill up sheet yung mga tao na kanilang pinu-welcome dun sa kanilang healing crusade. So muli, it's outright deception. Talagang pandaraya. Napakarami ang ganun ang kalagayan. Number 3, the real extreme could be in the domain of the demonic. Talagang merong aktibidad ng spiritual pero hindi sa Diyos, kundi spiritual darkness sa demonyo. Acts 16:16, and it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met us which brought her masters much gain by soothsaying. So again, nakakapaghula itong taong ito, pero ang sabi, there is the involvement of the spirit, an evil spirit dito, and later on ika-cast out ito ni Apostol Pablo. Makita natin verse 17, and the same followed Paul and us and cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. Muli, hindi nagbago yung boses nitong masamang espiritu na to at talagang hindi niya inatake, kundi actually parang
parang sinuportahan pa, parang pinablicize pa nitong evil spirit, itong sila Paul, itong mga workers ng gospel. Pero anong ginawa sa verse 18? And she did this, and this did she many days. But Paul, being grieved, turned and said unto the spirit, I command thee in the name of Jesus to come out of her. And he come out the same hour. Ano, sa madaling salita, nawala ang evil spirit, hindi na nakapanghula yung babae, nagalit yung mga masters kasi nawala yung kanilang pagkakakitaan. The point is this, talagang pwedeng maging involved ang evil spirit. May mga nagagawang spectacular kasi may involved na evil spirit. At dito, maaari may nagtatanong, bakit kinasa out pa ni Pablo? Ano naman sila? Pinapabura, no, pinoproclaim pa muli, hindi kailangan ng gospel ang evil spirit. Ang power na magiging witness to the gospel is from the Holy Spirit, as we have quoted kanina sa Acts chapter 1 verse 8, and you shall receive power after the Holy Ghost. Not some evil spirit na magpapatotoo. No, hindi yun. Ang magpapatotoo patungkol sa gospel is the Holy Spirit. So muli, nakikita natin dito na pwedeng involved ang evil spirits at pwedeng meron nga na mahimala na supernatural na magawa pero hindi ito galing sa Panginoon. Number 4, a deceptive miracle can be God's test of the hearts of those who truly fear God. Deuteronomy 13 verse 1, nakita natin ang paalala ng Panginoon pag meron dumating na prophet at mag-dream, mag-prophesy, and the sign came to pass. Nangyari talaga. At kahanga-hanga. Kaya lang, ang problema, itong nag-prophesy na nangyari yung kanyang sinabi, he spake unto thee saying, let us go after other gods. That means, tinuturo ka sa ibang Diyos, magtuturo ng mali, particularly about sa Diyos, or sa panahon natin yun, lalo na about the gospel, which thou hast not known, and let us serve them. But the things of verse 3, thou shalt not hearken unto the words of the prophet, or the dreamer of dreams, for the Lord your God proveth you. Situsubok kayo ng Panginoon, to know whether you love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your soul. So muli, kailangan natin maging mapagbantay. Sa panahon natin yan, napakadami. Yes, nagkiklaim na naghihimala, tatawas, nagpapagaling, so on and so forth. At alam natin, ang kanilang nilalapitan, tinatawagan, at meron kami nakita minsan ni Sister Jonah, nagtanong kami sa isang kakilala kung meron ba silang pinagpapahilutan ng bata, ano, uso yung hilot. At tinuro kami sa isang lugar, pinuntahan namin, ano, at pagkakita namin, talaga namang naglalakihang mga rebulto yun na doon sa, which is clearly opposite or contradictory sa sinasabi ng salita ng Diyos. At narito yung claim na papagaling, so on and so forth. So muli ho, hindi kami pumunta ron. Hindi kami, nadaanan namin, nakita namin, hindi na kami tumigil, hindi na bumaba, umuwi na lang kami. Ang punto ay, hindi dapat ipagpalit, ano. Yes, may mga pagkakataon na almost on a desperate level, lalo na sa atin bilang mga Pilipinas. I've said last time na nasa third world country at mahirap ang kalagayan, and sometimes it's an quote unquote an easy fix or mura, ano, kaysa magpunta sa doktor. Pero ito ay nagdadala, tumuturo sa mga maling bagay at malinaw na ayaw ng Panginoon. So let us be very, very careful about that. Sabihin natin, lalo na usong-uso sa Pilipino, yung mga rebulto umunong nagpapagaling, pero sikat na sikat tuwing January ang Nazareno. Muli, malinaw ang salita ng Panginoon, ito'y kasuklam-suklam. Anumang claim ng pagpapagaling, ito ay kontra sa salita ng Panginoon. So, again, hindi tayo dapat pragmatic, ay gumaling di susunod ako. That should not be the case. Dapat makita, at katulad dito, the Lord your God proveth you whether ye love the Lord your God with all your heart and with all your soul. And sadly, marami ay hindi. Again, our primary concern is not miracles, but the truth. Any miracle or supernatural that is separate from and contrary to the truth of God is not of God. Nakakatakot kung talagang kita na kontra sa Diyos
tapos may mga quote-unquote nangyayaring himala, kagalingan and so on, nakakatakot dahil hindi pwedeng i-claim na ito ay galing sa Diyos. Number next, Christian reflection on healing. Ano ang marereflect natin dito? We must be cautious about the widespread deception of these healing miracle crusades. Number 2, the church has the standing ministry to pray for and minister to those who are sick. Number 3, we need always to recognize God's hand in the healing of the disease, whether it come about miraculously or medically. Number 4, sickness and death are reminders that our final hope is in the resurrection and not in this earthly life or body. So dito tayo napos nakaraan. Hindi mahaba-habang review. Bigyan lang natin talaga ulit ng diin sapagkat gusto ko manatili sa ating mga kaisipan sapagkat one way or another exposed tayo dito or may mga mahal tayo sa buhay or kaibigan or kapitbahay na exposed sa mga ito at ito ay maaaring maging tanong sa marami sa atin. So diretso tayo. After the healing, ngayon naman the working of miracles. Working of miracles. 1 Corinthians 12:10 to another, the gifts of working of miracles. So meron talaga mga miracle workers na binigyan ng gifts to work miracles ang ayon sa 1 Corinthians chapter 12. Notice the word working of miracles. Yung word na miracles yan is yung word na dunamis at ito'y kapareho doon sa Acts chapter 1, and ye shall receive power, and that word power, dunamis, it is in the plural form. It is in a plural form. That means miracles, many miracles, working of many miracles. Yun ang punto. It would seem that all healings are demonstration of miraculous power, but not all miraculous powers are healings. They may include natural miracles, exorcism, and other display of divine power. So muli, meron ng tinukoy na healing, pero meron pang tinukoy na working of miracles. So in the tamang salita, ipaglilist ni Apostol Pablo ng mga miracle, ng mga spiritual gifts na ito, supernatural spiritual gifts, ay distinguish niya. So ang healing, yes, it is miracle, pero iba pa ito dun sa mga miracles. So again, maaaring ito ay may kinalaman sa natural miracles or natural miracles, exorcism, or other display of divine powers. For example, nabigyan natin example sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, water turned to wine. Or dun sa nangyari kay Apostol Pablo, kinagat siya ng ahas, inaasahan na siya ay babagsak na, pero walang epekto sa kanya yung venom ng ahas. And many others na maaaring maging example or manifestation itong working of miracles. Apostolic claim, Apostle Paul considered this as an apostolic sign. Ito ay senyales ng mga apostol, as we have said kanina sa Acts chapter 1 verse 8. Yes, by extended application, lahat ng Kristiyano ay tinatahanan ng banal na Espiritu. Therefore, lahat ng Kristiyano ay may kapangyarihan para mag-witness, pero hindi ito katulad ng kapangyarihan na binigay ng Diyos sa mga apostol na mumukod tangi. As Paul said sa 2 Corinthians 12:12, truly, the signs of an apostle were wrought among you in patience, in signs, and wonders, and mighty deeds. So, ito daw senyales, tanda ng mga apostol. Again, sino ang mga apostol? They are Christ's messengers, official revelatory bearers na sa kanila ay maghahayag sa pamamagitan nila, ihahayag ng Panginoon ang kanyang mga salita, and we have it now in the New Testament writings. So, again, ang sabi ni Apostol Pablo, merong signs of an apostle. So, makikita natin na ang isa sa mga purpose ng Diyos in those, particularly in the book of Acts, is to authenticate yung mga apostol niya. Dahil maraming magpapanggap. Pero isa sa mga kaparaanan na ginamit ng Diyos noong time na yon to authenticate His revelation bearers ay walang iba kung hindi ang mga miracle signs na ito. Consider, if miracles are to be normal, daily, and expected events among all believers, they will lose their purpose as a sign of an apostle. Again, ang stance ng maraming sa charismatic and Pentecostal, lalo tayo itong mga given sa mga healings and miracles na ito ay dapat ito ay laging nangyayari, laging nararanasan ng mga mananampalataya if they would just have faith,
claim it enough, so on and so forth. Or kung ganun ang punto, well, it will not be a sign. For example, pupunta sa bahay nyo, yung kaibigan mo, at tinanong, well, anong kulay ng gate nyo? Well, kulay white. And then pagdating niya, lahat pala ng gate at community na yun ay white. Useless yung sign na ibinigay. Kung lahat ay expected na maggagawa ng himala at merong mga ganitong mga powers and so on, walang saysay itong signs of an apostle. So again, the sign of an apostle, it's a sign of an apostle, therefore it is peculiar. Hindi ito ordinary na maobserbahan. Sa kahit kanino sa iba, ito ay peculiar sa mga apostol. Usage, besides healing, one of the powers or miraculous acts of the apostle was casting out demons. Alongside, yes, as we have said, merong ibang mga kaparaanan, pero isa sa mga madalas na mention sa New Testament, alongside healings of diseases, ay yung casting out of demons or casting out of evil spirits or exorcism sa modern term natin. Issue, the preoccupation of some concerning exorcism as a form of spiritual warfare. Ito ngayon yung issue. Maraming mga Kristiyano o maraming mga Christian groups ang nahahaling sa gawain ng exorcism as if ito ang spiritual warfare. Ilang mga observation. Or A, demon possession had concentrated occurrences in Jesus' ministry and in the apostolic church all throughout biblical history. Along the way, merong minsan one or two all throughout the Old Testament, pero particularly in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, and in the book of Acts, and in that portion of that biblical history, doon may matindi at may saganang manifestasyon ng mga demon possession. After that, again, if we will look at the writings of even of the apostles, ay wala masyadong mention patungkol sa ganun. Wala silang tinuro na steps how to, secrets of combating or performing exorcism. Walang ganun. Walang manual pagdating sa ganun. Pero makikita natin sa Matthew 12 verse 28, but if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Again, itong influx ng demon possession. And then yung kapangyarihan ng Diyos na nagka-cast out dito ay kaparaanan at ginamit ng Panginoon upang ipakita the kingdom of God is here. And again, it's not geography. The kingdom of God is here because the Son of God is here. The King is here. So, yun yung isa sa mga pangunahing kaparaanan. And then, itong mga apostolic, itong mga anong tamang salita? Itong mga official revelation bearers, witnesses ni Kristo, ay binigyan ng kapangyarihan at upang sila ay mapatotohanan na sila nga ay sa Panginoon. Letter B, beside the apostles, there's no biblical command for believers to go and cast out demons. Wala. Again, inutusan ng Panginoon na sinugo niya ang mga apostol sa Gospels. Sinabihan niya, mangaral kayo and then cast out demons, huwag kayo tatanggap ng bayad. Contrary enough, nagpapabayad itong mga miracle workers sa panahon natin ngayon. Ang punto ay wala sa New Testament church, hindi inutusan ng mga Kristiyano na gawin ito. Pero see, there is presently an undue attribution to demons or of matters that are providential and personal responsibility. Lahat na lang kasalanan ni Satanas. Nadapa, kasalanan ni Satanas. Bumagyo, nabasa yung nilabahan, kasalanan ng demonyo. Lahat na lang sinisisi sa demonyo. Example, sins are being demonized. Evil spirits of hate, evil spirit of greed, evil spirit of lust, demons of sickness, demons of storm, demons of financial problems, at kinakast out na lang ang lahat ng ito. Baka hindi demons of financial problem, meron lang talagang problema sa pangungutang. Hindi evil spirit of lying, talagang merong kasalanang hindi pinagsisisihan. So muli, ay mag-ingat tayo masyado at madalas ina-ascribe sa mga evil spirits. At ito ang dahilan ay nagiging biktima na lang yung tao.
Hindi niya kailangan magsisi, hindi niya kailangang paglabanan kasi siya ay biktima ng evil spirit. Actually, siya ay biktima na kailangang tulungan at hindi kailangang i-rebuke. So, napaka-mapanganib itong mga ganitong lingwahe at gawain. Undue attribution to demons, James 1 verse 14, ang sabi, but every man is tempted when he is drawn away of his what? Own lusts. It's malamang kapag nahulog sa kasalanan, it's not the evil spirit of lust. It is his own lust. We're not saying na walang tukso. We're not saying na walang epekto yung nasa paligid. Pareho nasa Bible yan. Pero what we are saying is meron ding nasa loob ng tao na makasalanan. Galatians 5 verse 19, now the works of the flesh are manifest and are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like. Again, these are the works of the flesh. Ito yung sinful flesh, yung sinful principle nakatahan pa rin sa atin, nakatahan sa mga hindi Kristiyano, at nakatahan pa rin sa atin na kahit Kristiyano na, dethroned na ang kasalanan, dito alipin ng kasalanan, pero may presensya pa rin ng kasalanan sa atin. So muli, it's not always the evil spirits, it's most of the time the works of the flesh. Undue attribution, again, point, demonizing sin removes the personal responsibility of repenting and mortifying it. Now, gusto ko lang ilahok na dito, dahil kapareho ang nangyayari, kung hindi ginagawang kasalanan ng demonyo, sinasabing karamdaman ito. Siyempre, kung kasalanan ng demonyo, again, it's not me, it's the devil. Kung ito'y karamdaman, again, ano magagawa ko? Magkasakit ako. So, let's be very careful. And yes, we're not saying na walang possibility na may effect, na meron talagang evil spirit. We're not saying na wala. Maaari talagang may problema talaga ang tao sa kanyang physical na kalagayan. Pero mag-ingat tayo na naabsuelto at nababypass yung pangangailangan na pagsisihan ang kasalanan. Let's be very watchful. By the way, gusto ko lang yan to dahil napakahalaga nito pagdating sa counseling. Pagdating sa counseling, dahil meron mga cases na gagamitin na lisensya, palusot. Kasi hindi ko na kinokontrol para ako iniba ng kakaibang espiritu talaga eh. As if lusot na yun. Or so on and so forth. So, muli, let's be watchful, be careful sa gamit ng mga ganito lingwahe na ito. Note, we are not denying the possibility of Satan's involvement, but we are rejecting that I am a victim mindset for almost every problem. Biktima lang ako ng spirit of poverty or spirit of so on. Naging biktima. And therefore, again, it removes yung culpability or responsibility sa tao. Anong position? The major work of the devil and his demonic host is deception, not possession. Ito yung biblical position natin. Ang major work ng Diablo ay hindi mang-possess, kung hindi mandaya. He is a deceiver primarily. At ang possession ay madalas hindi nakaka-deceive. Madaling identify sa Diablo yan. Hindi doon mas magiging epektibo. Ang aktibidad pangunahin ng kaaway ng Diablo ay pandaraya. 2 Corinthians 11:3, but I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Again, ito yung pangunahing kaparaan ng demonyo, pandaraya, yung pagiging tuso ng kaaway. 2 Corinthians 11:13, for such are false prophets, false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ. No marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Ito yung mas madalas na gawain ng kaaway.
yung pandaraya at magpapanggap siyang sa Panginoon. Matthew 24:24, for there shall arise, basa natin kanina, they shall show great signs and wonders. At ang sabi is so much that if it were possible, they shall what? Deceive the very elect. Kung posible lang, ganun katindi, kung posible lang. At alam natin na ito'y hindi posible kasi hawak sila ni Kristo. Sila ay tinalaga ng Panginoon kaya hindi uubra. Nevertheless, ganun katindi yung pandaraya. At again, mga kapatid, pag pinag-isipan nyo, kapag, let's just say, nakakita ka ng inaaniba ng masamang espiritu, hindi ka madadaya, hindi mo isipin, gusto ko rin nun. No, you will not think about that like that way. Lalayuan mo, lalo kang mandidiri. No, ang pangunahing gawain ng kaaway is deception, not possession. Satan is more effective when he is most hidden, not openly possessing people. Lerby, the real spiritual warfare is the issue of the believer's part in sanctification. That is mortifying sin. If you remember, yung sinabi ni Apostol Pablo to put on the whole armor of God, again, labanan yun. Pero anong sabi? For put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil, the attacks of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high. Totoo ba yung wrestling? Yes. Totoo ba yung warfare? Yes. Pero hindi ito yung mga possession at kung ano-anong mga evil spirits nakikitang lumulutang paranormal activities. Hindi yun ang, ang warfare natin. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, put you on the whole armor of God. At iba't ibang mga armor that pertains to the sanctification of the believer. So muli, nakita ho natin na hindi deception but actually ang pangunahing na labanan pagdating sa spiritual is sanctification. James 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So nandoon yung pag-resist sa kaaway, nandoon yung pagsasubmit natin sa Panginoon. Hindi ito mga formula at mga eksaktong salita, hindi asin, hindi bawang, hindi sign of the cross. Submit ourselves to God, resist the devil. We put on the whole armor of God as instructed sa salita ng Panginoon. Let us see different different or strange behaviors is not always to be suspected as demon possession. There can be some psychological or medical explanation. Yes, meron talaga na may chemical imbalance, meron talaga na merong mental health problem, meron talaga mga bagay ho na gano'n. Or a demonic presence or influence can be established often is in less developed superstitious animistic cultures. Mas madalas na nagmamayagpag itong mga demonic presence and influence and even possessions sa mga less developed superstitious animistic cultures dahil meron sa kanila na talagang given. Yung iba hinahanap. Kala nila magiging thrill. Ayan, nauuso yung Ouija board ba yun? Talagang tumatawag pa ng hindi umano mga kaluluwa o evil spirits. Magparamdam ka, sabihin mo yung pangalan mo, ilagay mo sa mga letra ito. So again, napaka mapanganib at ang salita ng Diyos ay kontra o ayaw ng mga ganong bagay. Ilang mga cases, hindi na tayo matatapos sa dalawang cases for the sake of time. Degree or partial possessions. Meron dalawang klase, no? Meron lang degree or partial, hindi buo na possession. Degree of control but not total. The human personality is retained. Meron pa ring reason, meron pa ring pero nahandun yung presensya ng masamang espiritu. For example, sa Luke chapter 22 verse 3, si Judas mismo, then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the 12, and he went his way. Again, alam niya ito. Hindi siya parang, ano bang ginawa ko? Hindi. Alam niya, with his own greed and unbelief, pero makikita na natin yung influence ng Diablo sa bagay na yun. Or sa case ni Ananias and Sapphira, itong dalawang mag-asawa na nagbenta ka nilang kalupa at nagkasundo sila magsinungaling. Ang sabi ni Peter, but Peter said unto Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie unto the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Again, andun yung influence, yung gawa ng kaaway mismo. Pero muli, andun pa rin yung intensyon at
no hindi para nawala sa wisyo itong mag-asawang ito, kundi knowingly out of their sinful greed ay ginawa nila itong mga bagay na ito. Satan's influence does not negate personal accountability. Ito yung makikita natin doon sa dalawang instance na hindi walang accountability si Judas. Hindi walang accountability. They're not just poor victims, there are accountable sinners. Si Ananias and si Sapphira. So makikita natin na hindi pwede na basta ipasa lang sa diablo ang sisi. And then last case, total possession. Talagang nag-establish ng intrapersonality ang kaaway, hindi yung Matthew yung maniac of the gatherings, hindi yun yung ating bibigyan pasin, kundi hindi sa Matthew, kundi yung account sa Mark. Sabi sa Mark chapter 5 verse 1, and they came over unto the other side of the sea in the country of the Gadarenes, and when he has come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with unclean spirit, who had his dwelling among the tombs. Doon siya tumira sa sementeryo, and no man could bind him, and not with chains, because he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces. Neither could any man tame him. Again, may extraordinary strength. Kakaiba talaga ang kalagayan nito. And always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying, cutting himself with stones. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. Again, wala sa wisyo, wala sa sarili. Nawala sa sarili ang taong ito dahil he's been totally possessed ng masamang espiritu. Pero makikita natin even the evil spirits to recognize who Jesus is. At ang sabi, nung pinalayas ng ating Panginoong Jesus, pinadala niya doon sa mga baboy, itong masamang espiritu, and they that fed the swine fled and told in the city, in the country, and they went out to see what it was done, what it was that was done. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had the legion sitting, cloth, and in his right mind. Ibig sabihin, these are totally opposite. Kalmado siya, nasa tamang pag-iisip. Ibig sabihin, nung siya pinoses, wala siya sa tamang wisyo. And they were afraid. So muli, nakita natin na ito yung mga iba't ibang maaaring gawin. Merong partial, merong full, pero hindi ito ang pangunahing puntirya natin. Hindi ito yung pangunahing spiritual warfare bilang mga mananampalataya. Okay, tingnan ko lang ho, mabilis, kung merong nag-send ng tanong sa ating comment section. Wala. Sa messenger, wala pong message. Sa text, si Brother Boy, sabi, kung napaniwala at nadaya ng mga healing, most probably ay walang seal of the Holy Spirit, right? Again, ang mga Kristiyano ay pwede pa rin mahulog sa kasalanan, pwede pa rin mahulog kahit sa maling aral. It may be sometimes out of desperation sa health issues. Maaari sila ituring na mananampalataya, maaaring kulang sila sa paglago. Ephesians chapter 4, meron pa rin mga Kristiyano, because of their immaturity, easily tossed to and fro. Not necessarily agad na walang banal na spirito, at kaya kailangan na talaga, lalo na kung mga talagang nagpapakilalang Kristiyano, we cannot just give a generalization na ikakategorize agad sila na hindi sila mananampalataya. May problema, and the worst case scenario, hindi talaga mananampalataya, or hopefully sila ito yung mananampalataya na maaaring nadaya sa maring aral. Next, kung tama ang doctrine unto salvation, guarantee na ba na sure as well? Hindi ho. Kahit nga isang pastor na talagang malinaw ang gospel, ay hindi yun guarantee. Again, kung may tunay na mananampalataya, yun ang nagliligtas. Not the knowledge about the gospel, pero isa sa dapat bigyang pansin ay yung knowledge of the gospel. Hindi yun naggagaransya. Now, kung yun nga may knowledge right knowledge ng gospel, hindi garansya, paano pa yung palyado ang knowledge ng gospel? Again, as we have pointed out, anumang claim ng mga mahimala kung palyado ang gospel ay negatibo agad, hindi agad uubra. At we can easily categorize na ito ay hindi sa Panginoon. Thank you very much po. With that, tayo po ay manalangin. Let us pray.
Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Salamat sa iyong salita. At salamat, O Diyos, na ang banal na Espiritu na nakatahan sa amin, patuloy na gumagawa sa amin. And Lord, bilang mga anak mo, tulungan mo kami na makipaglaban papatuloy sa spiritual, lalo na laban sa kasalanan na nakatahan sa amin at laban sa mga atake ng kaaway sa amin. Nawa, patuloy kami magpursige sa kabanalan, alang-alang sa iyong pangalan. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po at magandang gabi. Dito lang tatapos ang ating time in the Word at sana po ay magkita-kita at magkasama-sama tayo sa mga susunod nating gawain, lalo na dito sa Jesus Christ Baptist Church. Ingat po tayo.